In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kailanganin sa pista o kaya'y pinapaglimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon, pagkalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy, mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paruroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may ialay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilaw ka manok, maikatlo mo akong itatawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayong Tuesday of Holy Week, sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang dalawang mukha ng kahinaan ng tao. Ang pagtataksil ni Judas at ang pagtatanggi ni Pedro. Pareho silang malapit kay Jesus, pero pareho rin silang bumagsak. Si Judas pinili
minahal, pinagkatiwalaan. Pero pinili niyang ipagkanulo ang Panginoon. Si Pedro naman, tapat sa salita, pero mahina sa gawa. Nangako ng buhay, pero nauwi sa 3 beses na pagtatanggi. Dito malinaw, kahit gaano tayo kalapit sa Diyos, kung hindi tayo magbabantay, maaari tayong mahulog. Pero ang mas malalim na mensahe, hindi natitinag ang pagmamahal ni Jesus kahit alam niya ang mangyayari. Alam niya ang pagtataksil. Alam niya ang pagtatanggi. Pero patuloy siyang nagmahal. Mga kapatid, minsan tayo rin si Judas at si Pedro. Tayo si Judas kapag pinipili natin ang kasalanan kapalit ng pansariling pakinabang, pera, pride o makamundong bagay. Tayo si Pedro kapag nahihiya tayong ipahayag ang ating pananampalataya sa trabaho, sa barkada, o kahit sa pamilya. Pero may pag-asa kasi si Pedro nagsisi at bumalik. Si Judas, hindi. Hindi kasalanan ang pagkahulog. Ang tunay na trahedya ay ang hindi bumangon at bumalik sa Diyos. Ano ang dapat gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Una, magbalik loob, repentance, lumapit sa sakramento ng kumpisal, huwag ipagpaliban ang pagbabalik sa Diyos. Pangalawa, manindigan sa pananampalataya. Huwag mahiya kay Kristo kahit sa simpleng paraan. Pagdarasal sa publiko, pagdepensa sa katotohanan. Pangatlo, magbantay sa tukso. Ang kasalanan nagsisimula sa maliit. Tulad ni Judas, unti-unting lumayo. Pang-apat, manalangin at magtiwala. Sa gitna ng kahinaan, ang panalangin ang ating sandigan. Ang patutuo ng mga church fathers, si St. Agustin of Hippo, sabi niya, God judged it better to bring good out of evil than not to permit any evil. Ibig sabihin, kahit ang pagtataksil ni Judas, ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Si St. John Chrysostom, itinuro niya na si Judas ay hindi agad naging taksil. Unti-unti siyang nahulog dahil sa pag-ibig sa pira. Babala ito sa atin ang maliit na kasalanan kapag pinabayaan, lalaki. Si St. Ambrose, si Pedro ay halimbawa ng pagbabalik loob.
kahit bumagsak, naging matatag muli dahil sa awa ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman. Pisikal, emosyonal at espiritual. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Guts, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at aming buong pamilya. At ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood ng may karamdaman. Pagalingin mo sila ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, mga pari, lalo na ang aming Kura Paroko, Monsignor Claro Caluya, Sarah, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Pagpalain mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas upang mamuno ng may katotohanan at katarungan. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming idinadasal sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad. Bigyan mo kami ng lakas na manatiling tapat sa iyo at huwag kang itatwa sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!